Earache. Yes. Sakit ng tenga. Mm. Okay, sige. So itong discomfort, sakit ng tenga, pwedeng sa loob ng tenga, pwedeng sa labas ng tenga. Ano nga natin, dissect natin. Ang tenga ay hindi lamang po yung nakikita natin sa labas. Itong pinna of the ear, pinna, P-I-N-N-A, ito yung nakikita natin istruktura sa labas ng ating ulo, sa bungo natin, no? Meron niyang dahilan kung ba't ganyan. Yes, kaya ganun yan para siyang catcher ng sound waves. Para i-shoot yung sound waves sa kanal, yung papasok sa loob. Ngayon, Itong, pagpasok, yun, sa labas na ito, ang pina, itong lahat, ang tawag dito, outer ear. Outer ear. Okay. Kaya nga, pinapapasok natin yung signal, yung boses, sa middle ear. Okay. Nandiyan yung tinatawag na eardrum, tympanic membrane, para mag-vibrate, para mauntog yung tatlong maliliit na buto. Parang kampana yan eh. Malleus, incus, stapes, yung nga ganon. And then, yung signal ipapadala sa loob ng inner ear. Para ma-send yung signal sa brain. Na malaman kung anong tunog to. Anong tunog? Pleasant, shout, noise. Yon, mga ganon. So, hindi lang tenga. Oo. Kasama rin ng brain. Yes. Okay. Kasi meron tayong tinatawag na cranial nerve, yung auditory nerve, Tita Winnie, na siyang magsisend o tumatanggap ng sound vibration signal para ipadala sa brain. Bakit naman sasakit? Minsan kasi, pwedeng nababara. Nababarahan. Kagaya ng sipon, trangkaso, ubo, o yung may sakit sa lalamunan, tonsillopharyngitis. Okay. Di ba? Kasi may connect. May connect, di ba? Minsan, lulunok ka biglang, ba't parang luminaw ang pandinig ko? Correct. Dahil na-decrease yung pressure. Ay, ano ba mga connect niyan, Doc? Okay, mga connect nito, mga sinuses. Ay, ito. 'Di ba? Maraming sinuses 'yan. Ang sinuses natin pwede sa gitna ng mata, sa pagitan ng ilong, sa pagitan o sa ibabaw ng ating labi, upper lip, no? Maxillary sinus. Para saan ba ang sinuses? Ito po ay nagpapagaan ng ating skull or bungo para hindi po siya masyadong heavy. Para merong kaunting parang air condition, no? To lighten ba? Okay. Ano nga tawag mo doon sa kwarto? Meron siyang cross ventilation. Ayun, ventilation. Cross ventilation. Okay. Kaya minsan makikita mo walang pressure. Yun, walang umiipon, 'di ba? Maitawid ba? Ang problema, pag meron kang sipon, mas marami, mas lamang ang mucus, phlegma, kaysa sa hangin. So, walang circulation. Correct. Nagbabara. Yes. Tingnan mo. Ang sound waves ba travels sa air or sa tubig? Sa air. Sa air. Kaya mas mababa ang transmission ng sound signal kapag may sipon. May sipon, may bara kasi baradong ilong. Okay, bukod diyan, ano pa? Trauma, syempre. Trauma yung biglang suntok ka, di ba? So, hindi natin alam tuloy mula outer ear hanggang inner ear ano ang trauma mo. Correct. Or minsan, binanggit mo trauma, kagagawan din ng tao. Ay, alam ko yan, panghintutuli. Yan, ang sarap. Pinasok ang cotton bud. Hindi naman alam ganong kalalim ba natin ipinapapasok ang cotton bud. Alam mo, yung problema ako dyan, Dok, Bakit? Kasi di ba sabi niya clean your ears. Kaya nga na-invento yung cotton bud, di ba? Clean, hindi sinabing dig. Hindi hukay. Nasa loob ang tutuli. Ang sarap kasi, di ba? Alam mo ba, pag ang cotton bud ay higit pa sa cotton ang isinaksak mo. Okay. Maliit lang yan yung bud, yung dulo. puti, no? Yung puting portion lang, imbis na nililinis mo yung tutuli or earwax, ay itinutulak mo at ibinabaon mo pa sa middle ear. Paano matatanggal yung earwax? Well, dahan-dahan lang sa labas. Dahil wag lang natin ipaipon. Kaya dumadami yan dahil naiipon. May scoop na nabibili. Yes, may scoop. Pero the best is hanggang sa bungad lang. Okay? Pero kung gusto mo ng more cleaning, may professional cleaner.
Ay, pupunta pa ako ng doktor? Yes. Dahil binibista natin yan. Meron tayong lente, meron tayong tamang light source para makita. At the same time, aalamin natin, bakit ka nagpakonsulta? Bakit ka nagpapalinis? Dahil maaaring may reklamo kang mas humihina ang pandinig mo. Correct. So, ito ba ay dahil sa tutuli, earwax, o baka meron kang impeksyon, may pamamaga, o nabutas ang tympanic membrane mo o eardrum mo? Pagka nabutas yun, pwede bang babalik ulit? Tingnan natin kung paano yan. May mga paraan, may mga sizes yan. Ay. Pero may pagkakataon na kailangan na surgical intervention din. Pero nare-recover pa? Nare-recover. Kaya aalamin natin. Kaya wag natin basta balewalain ang ating pandinig. Kasi ito ay isa sa mga sensory cranial nerves natin na napaka-importante. In fact, kung nagtuturo ako, pag ang isang estudyante ay may issue sa grades, hindi ko sinasabing mahina siya o hindi nag-aaral. Ang unang ini-evaluate o sinusuri namin, yung paningin niya at pandinig niya. Mata at pandinig. Yes. Baka hindi nakakarinig ng maayos. O baka hindi niya nakikita. Tama, yung lecture material sa board, di ba? Ay, isa pang mga very common na ito, swimmer's ear. Yun nga. Ano naman ang kinalaman ng mga swimmer, divers sa kanyang mga tenga? Dahil minsan napapasok na ng tubig. Okay. Diba? So, yan. nagkakaroon tayong tinatawag na otitis externa. Okay. Yung kanal mismo, medyo basa, nalalamog. Pag nalamog siya or nabugbog siya, nababaga, nagkaka-infection. Kaso di ba hindi naman agad-agad mapapasukan ng tenga? Yes. Hindi siya all the way ang pasok ng tubig, Tita Winnie. Pero yung kanal, may moisture. Okay. Pwede siyang maging good medium, good site para mag-grow ang fungi and bacteria. Yan ang mga swimmers. Because swimmers, doon lang yan sa ibabaw di ba? Yung divers, kasi may pressure underwater. Yes, may parang gustong pumasok. Di ba? Kaya meron tayong parang decompression technique para ma-release yung pressure sa tenga. Yes. Yan. Yun ang ginagawa. Naalala ko yung anak ko. Ang tutuli pala, pagka halimbawa hindi ka nakapaglinis, nabasa yung tenga mo, napasukan ng tubig, nag-e-expand. Yes. Ngayon, sabi niya, Mami, bakit hindi matanggal yung yung parang bara? Ihip na siya ng ihip sa ilong. Yung Valsalva maneuver. Yung binublow yung ilong na nakasara, no? Ayaw pa rin. So, we went to the ENT at ang dami palang tutuli na namuo at nag-expand, kaya nag-clog ang ears. Nag-expand tapos nag-dry. Kumbaga, dry siya, na wet, nag-expand, nag-dry, so lumaki siya. Right. Pero ang earwax, ang tutuli, no, ay sa normal protective mechanism yan. Dahil siya... Protective mechanism? Yes. Hindi ba siya yung dumi na nakukuha? Dumi siya dahil para siyang mucous membrane ng ilong na meron tayong nililinis natin ng ilong natin. Ganun din po ang mekanismo sa loob ng ear canal. Okay. So medyo hydrophobic, ibig sabihin takot sa tubig kasi may pagka-oily siya di ba? Para hindi pumasok ang tubig. Kaya pag minute volume ang water na pumasok, kusang lalabas yan. Totoo. Magre-reject siya. Totoo. Diba? Hindi mo na kailangan mag-blow ng nose or mag-ganyan-ganyan. Tama. Naku, yung iba ang ginagawa. Lalagyan pa ng tubig bago hindi magtitil. po. Huwag po. Yung iba naman, itong earwax na ito, protective yan sa mga insekto. Insect? Yes, kasi hindi sila makalakad sa wax, sa oil. Very slippery yan. Talaga? Yes. And sa ibang interview, Dok, tama ba na may parang na-expel may natural na paraan mag-expel ng dumi ang tenga? Di ba minsan, yun ba nga naghihikaw biglang, ay, ba't may nahulog? Oo. Yes, ganun yan. Opo, nagda-dry up din yan at lalabas on its own. Di ba? By nature. Yung iba naman, sabihin natin, walang sakit, walang infeksyon, walang walang swimming. Pero umakyat ng bundok, pumunta ng Baguio, Acceleration na. sumakay ng eroplano, Yes, umakyat sa meron din ibang altitude, biglang humina ang pandinig niya.
Bakit? Kasi nagkaroon ng pressure change. Yung tinatawag na barotrauma. So, mabilis lang yon. Kaya nga meron tayong chewing of gum, yung paglunok, pag-inom ng tubig, at meron tayong decompression technique. Ano yung ba? Ano yung decompression? Yung pag-swallow ng saliva, pag-inom ng tubig, pag-chew, para magkaroon ng change of pressure, para ma-release yung pressure. Ang issue dito is hindi lahat ng sakit sa tenga ay galing sa tenga. Minsan, may sakit ang ngipin mo. Teka lang. Masakit ipin ko, layo naman ng duki. Bakit? Saan ba naka-implant ang ating mga ngipin? Sa bagang. Sa bagang. Anong parte ng yung bagang sa ating part ng skull? Therefore, may communication. Di ba? So, nagkakaroon ng dental caries, sirang ngipin, pwede magkaroon ng earache. Pwede rin magkaroon ng sakit or infection ng gilagid. Gum infection, earache din. Yes. Alam mo ba, kami sa gastro, pag may gastroesophageal reflux disease, hindi lahat ng issue, GERD or reflux or regurgitation or heartburn, yung iba, earache ang complaint. Yun ang tinatawag namin extraesophageal, outside yung ating esophagus ng manifestation. Talaga? Yung iba naman dahil sa joint, yung temporomandibular joint, TMJ. TMJ, So pag may inflammation or whatever, pwedeng magkaroon ng earache din. At binanggit mo na kanina, sinus, sinusitis, pwedeng magkaroon ng earache din yun. Yung tinnitus, Dok. Yung tinnitus or tinnitus ay dahil sa inner ear yan, dahil sa yung parang sound, yung may mga ganon sound. Nabanggit mo na yan nung nabanggit natin yan dati. It's a symptom of an illness. Yes, it is the perception of sound in the ear in the absence of a source. May naririnig ka, bigla-bigla. Again, inuulit ko, ang tinnitus, hindi siya sakit. Isa sang sintomas. Aalamin natin anong kondisyon. Maraming ibang kondisyon yan. Iba, hindi nakatulog lang, nagkakaroon ng tinnitus na. Yun. Sabi mo rin yung may hypertension. Yes, systemic hypertension, diabetes, thyroid disease, pwedeng mag-cross niyan. So, pagka nagawa na yung na-address na yung mga kondisyon na nabanggit mo, mawawala na si tinnitus. Dapat mawala na siya. Dahil yung iba naman, kung ano-anong gamot iniinom, nagsa-self-medicate. Alam mo ba, may mga tinatawag na antibiotics na pwedeng mag-cause ng tinnitus. Yes. Okay. Meron yan. Meron ibang pampaihi, mga loop diuretics, antibiotic kagaya ng aminoglycosides. Okay? Yung tinatawag na high-dose aspirin. Yung ibang patients naman na undergoing chemotherapy, nakaka-experience din ng tinnitus. These are side effects lang yan, Tita Winnie. Tapos, okay, yung bang halimbawa, yung bang balik tayo dun sa pananakit ng tenga. Yes. Pwede ba itong mag-cause ng permanent ear damage? Pwede. Kaya nga dapat alamin natin. Meron ba tayong tinatawag na red flag? Sobrang pamumula. May discharge na lumalabas. Meron ng iba pang kaakibat na sintomas. Amoy. Parang may sipon na lumalabas sa tenga. Headache. Okay? Oo, kasi Dizziness. nakakatakot, Dok. Malapit sa brain. Kausap niya ang brain. Direct contact. Parang ilong lang yan. Parang yun dangerous triangle. Hindi. Ang ibig ko sabihin ko, halimbawa may infection na hindi mo na-address, pwedeng pumunta sa brain. Definitely, Tita Winnie. Definitely. Kasi meron silang direct communication. Parang ilong lang yan. Diba? May direct communication yan. May tanong si Maika, Doc, safe po ba ang gumamit ng eardrops para sa pananakit ng tenga? Tsaka paano po ba malalaman kung healthy o hindi ang tenga? Okay, paano malaman? Through doktor. Meron tayong instrumento na panilip, yung tinatawag na otoscope. Makikita natin sa loob yung mismong struktura, yung golden silver, yung silvery bulging na tympanic membrane na walang butas. At syempre, wala kami dapat naaamoy o nakikitang discharge. May binanggit kang eardrops. Pwede ba? No, hindi. No eardrops is to be placed. No antibiotics is to be dropped unless
ito ay inireseta sa inyo. Yun ang importante. Unless na-reseta. Yes. Hindi siya bibili na lang or magsha-share kayo. Ay, hindi. Ang gamot mo, hindi ko gamot. Ayun. Dahil hindi natin alam para saan yung binigay sa iyo. At bakit? Yes, di ba? Si Adrian, Doc, may mga pagkakataon po na sobrang kati ng tenga ko. Feeling ko may parang gumagalaw sa loob. Sign po ba ito na mayroong infection ang tenga? Isang posibilidad ang infection or fungal infection. Pwedeng pangangati, pwedeng minsan masakit din yan. Paano natin malalaman? Through silip pa rin yan. Punta kang Through ENT. otoscope yan. Alam mo, ang tanging home remedy na pwede natin gawin is warm compress kung masakit. Okay? Talagang uminom ng sapat na tubig kasi kung ito ay may congestion, madidecongest siya kaunti. No? Yeah. Madadilute with water. But go to the ENT Yes. pa rin. Never ka mag-drop ng whatever gamot o tubig o oil, may oil ng ibang tao, and do not poke. Kasi hindi natin nakikita. Ganun, ano? Yes. Iba nga, hindi lang cotton bud, Winnie. Walis ting-ting, dulo ng ballpen, at yung mga maliliit na matutulis hairpin. Ay, nung bata ako. Kasi hindi pa uso yung scoop. Yung hairpin ang pinangsusungkit kasi di ba meron bilang. Dati meron tayong ballpen na nakausli yung line, hindi ba? Yung ballpen. Yung hindi ko naman yung ballpen. Nakikita ko kasi yun. Yung grade school ako, may nakita ko ang gano'n. Oo. Parang skupera. Yung saksukan. Ay, parang skuperang mahaba. Yun. Si Gemma ng Cavite, Doc, may kaibigan ako na merong lumalabas na likido sa tenga niya na kulay yellow. Sorry po sa mga nagmemeryenda. Medyo hindi rin po maganda ang amoy nito. Ano po ba ang mapapayo ninyo kung ano ang dapat yun na. Punta ka, doktor! Yan, kailangan mo pumunta ng doktor dahil ito, bakit siya meron tinatawag na discharge? Yes! Bakit may foul smelling? So, may infection na yan. Is it bacterial? Is it fungal? Ano bang meron? Pwede natin i-culture yan at syempre, titingnan natin yung ibang structure. May butas ba ang tympanic membrane? Kasi ito yung sinasabi mo, Tita Winnie, may danger ba? Baka bumagsak ang hearing acuity niya later on. At, yung deafness can occur. May question ako, Doc. Yes. Okay. It seems na hindi alam or hindi aware si friend niya. Kasi pwede ba na halimbawa may infection pero wala akong nararamdaman. Meron lang ako napapansin, tinatanggal ko lang, pero hindi it doesn't bother me kasi. It doesn't bother you dahil hindi masakit. Oo. But the fact na meron pong tumutulo na alasipon, maski nasabihin mong hindi mo naaamoy, ay hindi normal. Ayun. Alam mo ba, ang tenga, pag nag-head trauma, motorcycle accident or whatever vehicular accident, minsan may tumutulo na clear. Brain fluid yan. We call it autorrhea. Nangyayari po yan, Tita Winnie. Ang concern ko lang, dapat sabihin niya sa kaibigan niya kahit hindi siya nakakaramdam ng sakit. Yes. The mere fact na may presence ng ganong thingies, kailangan pumunta ng doktor. And I'm sure, maliban sa may discharge, maski na hindi niya nararamdaman, hindi maayos ang pandinig niya. Hindi maayos ang pandinig. Surely, hindi. Mababa yan. Bumabagsak ang acuity niya or sharpness sa pandinig niya. Well, kailangan talaga magpunta ng ENT para masagot. Ang hirap kaya, Dok, nung mawala ng pandinig. Grabe. Yes, hindi ba? Kaya, or any sense at that. All 5 senses are very important dahil ito ay isang form of protection. Right. May pumutok, biglang nag-turn ka. Because it's a reflex action for you to iwas, get out. That's right. Diba? Naalala niyo po yung babae, estudyante na naka-earpods? Hindi niya natabunan siya ng trailer eh. Tama. Dahil hindi niya naririnig ang busina, yung mga tawag ng mga tao. Huy, tabi ka dyan. Yeah. Yung pa nga pala, Dok, yung earpiece, yung earpods, ang daming mga tao ngayon naglalakad naka-earpods. Ang tanging advice namin palagi, okay? Kasi hindi natin pwedeng sabihin ang volume mo hanggang number 5 lang. Dahil iba-ibang level yan eh. The moment naririnig ng iba ang pinapakinggan mo, that's already too much. Okay? Hindi dapat naririnig maski na tahimik. Sabi mo, naririnig kasi tahimik ang kwarto eh. The fact na naririnig ng kasama mo na nakasuksok yung earpod mo, malakas yan.
So, bawal yun. Bawal yun. Mali yun. Mali yun.